Hi guys! So today, wala muna tayong pranks kasi nga meron tayong pasyente. Inaalagaan ko muna si Babe kasi nga kakatapos lang ng rhinoplasty niya. Kaya naman nag-request siya sa akin na magluto daw ako ng lugaw kasi bawal pa talaga siya ng mga matitigas na pagkain. So bilang butihing may bahay, ipaghahanda ko naman siya ng nire-request niya. Marami nga sana akong naisip na mga kalokohan na pwede kong gawin sa kanya kaso naawa ako kasi hindi talaga siya makakilos. Baka mamaya kung anong mangyari like ganyan. Pero kahit gaano ako ka-inspired magluto, ayan, sumasabay talaga yung tubig sa init ng ulo ko. Kasi nga hindi talaga, ang hina talaga ng tulo, nakakagigil. Ano ba yan? Lagi na lang ganyan. Pero buti na lang hindi ako mabilis ma-stress kasi nakakainin to ni Babe at piniprepare ko to para sa kanya. Sa buong isang linggo kasi puro may sabaw yung pinapakain ko sa kanya kasi hindi siya pwede ng mga matitigas like mga prito, ganun. Hindi pa siya pwede nun kasi nga bawal daw sabi ni Doc. Saka bawal din sa kanya yung mga malalangsang pagkain tulad ng mga itlog, mga chicken. Araw-araw kong iniisip kung ano yung pwede kong ipakain sa kanya na pwede sa kanya yung hindi malansa at malambot lang. Favorite niya rin naman yung lugaw kaya ayan, araw-araw na lang maglugaw siya. Pero at least 'di ba, ang ganda na ng ilong niya pagkatapos niyan. Wag kang ano diyan. Saka bawal din talaga siya magkikilos muna dito sa loob ng bahay. Kaya sabi ko sa kanya, ako na muna bahala ng mga hugasin, mga ligpitin. Ako muna magluluto para sa iyo. Kaso na-realize ko, ako na nga pala yung nagbigay sa kanya ng chance para magkaroon siya ng rhinoplasty. Tapos ako naman yung mapapagod. Ano to? Ba't ganon? Charot! So ito nga, habang hindi pa luto yung lugaw, binigyan ko muna siya ng sandwich saka hot chocolate kasi hindi pwedeng hindi siya kumain sa umaga kasi marami siyang iinuming gamot. Kaso sa sobrang dami kong ginagawa para sa kanya, kahit isang halik hindi ako makahalik. Bakit naman ganito? Hindi ako makahalik sa kanya isang linggo. Char lang. Pero sobrang tuwang-tuwa talaga ako at thankful ako sa nangyari kay Babe. Oh my God. So balik tayo sa ginagawa kong lugaw. Ang gagawin ko dapat dyan is arroz caldo. So na-realize ko, chicken nga pala yung ilalagay dun. So hindi na lang. Ginisa ko na lang yung mga ricado at para lumasa naman, nilagyan ko ng Knorr cubes. Pork yung nilagay ko para malinaw tayo. Huwag tayong ano dyan, judge tayo agad eh. Ginisa ko rin yung mga ricado para kahit papano may lasa kasi nga, tumitikim din ako niyan eh kasi favorite ko din yan. Hindi pwedeng di ako makatikim. Favorite talaga kasi namin yan kasi comfort food namin yung lugaw. Ang tagal ko nga rin pinakuluan yung bigas kasi gusto ko yung pumuputok talaga yung bigas. Sobrang putok, parang blush on mo, sobrang putok sa'yo. At habang nagluluto nga ako si Babe, eto ayan, nililinis niya yung mga sugat niya kasi sabi niya, siya na lang daw maglilinis kasi ayaw niya ipalinis sa akin kasi alam niya na mabigat yung kamay ko pag ako yung naglinis. Talagang dudutin ko talaga, susundutin ko talaga yung pinakaloob-looban ng ilong niya para gumaling agad, matanggal yung mga dugo-dugo dyan sa gilid. Then fast forward mga mare, naluto ko na nga tong lugaw na apakaraming sabaw. Kasi nga hindi talaga pwedeng kumain si Babe ng hindi talaga masabaw kasi nga parang nilulunok niya na hindi niya pwedeng nguya-nguyain kasi bawal din masyadong gumalaw yung mukha niya, hindi pwedeng maraming expressions, bawal yung nakangiti, bawal yung kung ano-ano, ang dami-daming sinasabi, bawal pa yun for a week. Kaya naman, ayan, dapat nilulunok niya lang talaga yung mga pagkain, wala siya dapat masyadong sinasabi, hindi dapat siya maging madaldal, hindi siya mataray sa akin, ganyan. Yan lang pala ang makakapagpabago sa bunganga mo ha. Mananahimik ka pala dahil dyan sa rhinoplasty. Buti na lang talaga at gifted tayo at nagkaroon ka ng rhinoplasty.